morning guys, no? So ang topic natin ngayon is ano ba ang goat breed na para sa iyo? So meron tayong tinatawag na native. Ito yung mga nandito sa Pilipinas lang, no? Yung mga native breed na goat. Maliliit. Ang maximum niya sa 12 months old, dam is nasa roughly swerte na yung 25 kilograms doon sa babae, no? Siyempre sa barako medyo mabigat-bigat yun dahil back nga. Aabot ng mga 30 siguro, no? Sa 2 years, 3 years, 3, 4 years old. Ang iba, yung tinatawag nila na layman's term na hybrid. Actually, walang hybrid. Hybrid yan lahat. Pero ang breed talaga is kagaya niyan, Anglo-Nubian, may sungay na yan. Ito naman mga saanin, no? Yung iba doon, mayroon tayong La Mancha. So, yun yung mga breed naman na itong grupo na breed na nandito sa atin, sa likod ko, is yung mga dairy type breed goat, no? So, ano ba yung pagkakaiba? In terms of weight, sa native, yun nga, na-mention ko na kanina, sa matured age ng babae, aabot lang ng mga 20 to 25 kilograms matured age. Ano ba yung matured age? 2 years and upwards, no? Pataas. Kasi maliliit lang talaga yung mga goat na yan. Itong mga saanin, Anglo-Nubian, La Mancha, ito yung mga imported breeds, no? Na nanggaling sa ibang bansa. Hindi naman Pilipinas galing itong mga to. Import to ng gobyerno or ng mga private individuals na gusto mag-breed at mag-alaga ng isang kambing, no? Na dairy type. At saka meron pang isa na wala ako dito, pero dati meron ako yung Boer. Yung malalaki, Australian o African, galing sa Africa, galing sa Australia o Europe, na mga quality of goat na pangkarne, no? Intended for meat type only. Ngayon, ano yung pipiliin mo? Depende kung saan yung nakikita mong rumbo. Kung sapat sa iyo yung native at yung budget mo, native lang. Kasi ano bang presyo ng native? Pinakamalaki niyan, 5,000, no? 5,000 lang, matured age. Yung mga bata, kid niyan is mga 1,500, 1,000, 2,000, okay na. So, yun lang talaga yung market niya. Pangkarne lang talaga, wala siyang ibang option. Sa Boer naman, malalaki itong kambing, no? Average weight nito pagka matured age na 2 years up, nasa mga 80 kilograms pataas, no? Up, meron nga 100. So, how about itong mga dairy goats, itong mga ganitong gatasang kambing kagaya ng Anglo-Nubian, La Mancha, saanin, Alpine at kung ano-ano pa, no? Ito naman sila, halos kaparehas lang din na ng Boer, no? Sa matured age, sa lalaki, sa baka, ng mga ganitong klaseng kambing, aabot din ng 80 pataas, no? Itong mga dams, 40, 50 kilograms, no? Sa matured age, pataas, as per our experience dito sa farm, no? So, ganon kabigat yung mga dairy breed. So, balik tayo doon sa native. Ang purpose lang ng native is pangkarne. Mababa lang yung presyo. At saka sa experience namin, kasi meron din akong native noon, mas malaki yung percentage ng buto kaysa laman, no? Pagdating naman sa Boer, yung meat type na karne ng kambing na malaki, na galing din sa ibang bansa, ay talagang maskulado yon, talagang pangkarne siya. Ang mas lamang yung laman kaysa doon sa buto, no? At saka kung buto niya mabigat din, natural, pero lamang pa rin yung laman loob ng Boer. Dito naman sa mga dairy, halos kaparehas lang din ng Boer. Malaki yung laman. So kung titimbangin mo sa 8 months old native versus Boer or Anglo-Nubian or any type of dairy goats, mabigat talaga itong mga nandito sa side na ito, mga imported, ito kagaya ng mga to, kagaya lalo na yung Boer, no? Mabigat talaga in terms of weight. In terms of weight sa native, talo ang native. Kasi pag kinarne ang native, carcass nito, yung meat nito, swerte ka na aabot ka sa 15 kilograms. Whereas itong mga to, yung mga yan, 8 months old, 10 months old, nasa mga 20 to 25 kilograms, no?
So ganyan yung lamang, no? Halos lamang ng 10 kilo mahigit. Pagdating, parehas yung edad, 10 months to 10 months. 10 months sa native, 10 months din sa mga ganito. Talo ang native. No? So pagdating sa weight, kasi weight ang binibili, no? Karne. Karne ng mga kambing. So, bakit ito yung mga alaga ko? Kasi sa native, sabi ko nga sa inyo, dead end is karne. 10 months old, karne na. Bower, although makabenta tayo ng mga breeder, mahal ang breeder ng bower, no? Kaya lang sa katulad ko na farm na mag-aalaga, dead end din yung karne. So, matagal yung cash flow, no? Aabot pa ng 10 months, maghihintay ako ng 10 months para maka-income ako doon sa kambing ko na bower. Although na malaki yung karne. Pero ganito na type na kambing, itong mga dairy, hindi nagkakalayo sa meat weight, no? Sa timbang pagdating sa karne, sa mga ganito. Pero ito, yung mga lalaki nito, dahil meron akong 40 heads, no? So, pag nanganak yan, sabihin natin times 2 kasi average ng kambing pag nanganak is 2, no? At least meron akong 80 heads na kids, no, na mga bata. So sabihin natin 50% niyan lalaki, 50% babae. Yung babae siyempre may iwan. Yung lalaki mamimili lang kami, ako ng for breeding quality, lalo na yung pure talaga, no? Mamimili lang ako niyan. Iilan lang yan sa pipiliin ko. Siguro mag-iwan ako ng 5. 35 heads is karne. No. So doon ako kikita ako sa karne, pero pag nawalay na yung mga kids na yan, yung 80 heads, yung nanay nila tuloy-tuloy ang production ng milk, no? Tuloy-tuloy. So araw-araw yan na nag-harvest kami ng milk dito sa farm, no? So ibang market level na naman, ibang topic na naman yan kung paano mo yung market. Diskarte din ng farmer yan. Hindi lang basta-basta. Dapat nga kasi hindi ka farmer, businessman ka rin. Dahil hindi ka asinso ko farming. Maraming marunong sa farming pero iilan lang ang marunong sa business. Doon lumalamang yung farming. Farmer na marunong din sa negosyo. Creative ka. So, talo na. Walang-wala na yung native, no? Walang-wala na. So, sa karne pa lang, ngayon, malalaman nyo na bakit ako nag-stay sa ganito. Kasi sa karne pa lang, pag-harvest, talo na kaagad sa timbang. No? Kasi nga, araw-araw ka nagpapakain, araw-araw ka nagpapakain ng mga nito. Pero bakit ka mag-i-invest doon sa talo, sa weight? No? Kasi itong weight ng mga to, ang lalaking anak nito is talagang lamang. Paano ako kumita? Ang daily consumption, kasi may feeds nito bukod sa forage, no? Yung mga tanim namin dyan. So, ang average cost nito is 20 pesos per day doon sa, i-multiply mo ng 10 months, that is roughly 2,000 plus, no? Pesos. Kikita ang kambing, kung for example, ang kita ko sa karne, 8,000 to 10,000. Ano ba yung puhunan ko? Yung feeds, no? Yung feeds lang. Kumita ako doon sa meat, no? Kasi nga, sabi ko sa inyo, 8 to 10,000 per head sa 10 months old na kakarnihin ko. Maraming market dyan. Maraming nagtitinda dyan. Marami kang mag-offer ka lang. Maraming bibili ng goat meat. No, sa mga sa mga Anglo-Nubian, sa anin, La Mancha, yan. So, kita na. Paano yung gatas na daily ang harvest? No? Gumagatas ito ba kambing na ito? 7 to 9 months straight yan, no? Mula pagkaanak, 7. So, ibig sabihin, magagatasan mo siya ng 4 months up to 7 months. I-minus mo na yung 3 months para doon sa pinadidi mo yung mga anak nila, no? Meron nga akong kambing, lalo na pagka-matured na, 360, no? Ano ba ibig sabihin 360? Whole year round na siyang nagagatas. Kahit na buntis siya, ginagatasan namin, 1 month prior siya mga anak, stop na. Para sa preparation doon sa kidding season niya, yung mga anak na siya, no? So, ibig sabihin, 11 months old namin siya pinapaglabangan sa milk niya. Every day gumagatas, every day nagbebenta kami ng gatas ng kambing. So, yun yung mga diferensya ng mga breed na ganito, no? So, nakikita nyo from native, from bower. Ang bower is pang meat na talaga. Magbenta ka man ng breeder niyan,
mahal. Kasi nga mahal yung puhunan mo doon sa back, yung barako mo na bower at yung mga inahing bower. Mahal yun eh. Mahal yun sa market. Dahil nga hindi yan taga Pilipinas. Taga imported yan. In-import pa yan mula ibang bansa, dinala sa Pilipinas. And that has cost a lot, no? Malaking perang involved dyan. Kaya mahal. Pero ang may hangganan ng bower, karne lang talaga siya at saka breeder. Pagdating din sa breeding, iilan lang ang tao sa Pilipinas ang may interest na mag-engage sa business ng meat type na bower. Dahil nga pangkarne lang. Para sa akin, kaya ako nag-dairy kasi may gatas na, may karne ako, meron pa ako the same time breeder. Meron ako ibibenta. So tatlo. Isang bala, tatlong ibon ang malalaglag sa ganitong dairy goats, no? Whereas doon sa bower, meat at saka breeder lang. Breeder alanganin pa, no? Kasi nga mahal. Tapos pangkarne lang. Native, hindi natin pag-usapan native. Talo talaga ang native. Ngayon naman, mayroong nagsasabi na masarap daw yung karne ng native kumpara doon sa mga karne ng mga tong. I disagree. Dahil mas espesyal pa ito, kagaya na sa farm na ganito sa amin. Tanim namin sarili yung mga ano na yan. Hindi lang kung saan kinukuha yung kinakating papakain. Mas masustansya pa ito na kinakain nila kumpara doon sa native na siya ang talian mo lang, ilagay siya ang bahala kumain, bahala sa buhay niya. Ito talagang alaga, no? Pinapakain ng mga tao namin, ng mga tauhan namin dito sa farm, yung mga kambing na to. Special. Ibig sabihin, kung anong kinakain niya special, pupunta doon sa laman niya. Oh, sa laman pa lang, so laman at saka timbang, lamang na ito kumpara doon sa native, no? Pangatlo, depende sa kusinero, no? Kahit pagano sabihin mo masarap o hindi, kung balasubas yung pagkaluto, hindi marunong magluto, muryo-muryo, wala ding lasa, kahit pa native yan, kahit pa ganito yan. Same thing lang yan. So, ito, kumpara natin pagdating sa karne, no? Sa timbang lamang, talo ang native. Parehas lang ito sa bower, timbang. Mabigat ito eh, kasi malalaking kambing nga. Pagdating naman sa sabi ng iba na masarap daw yung sino ang may sabi. Ako mismo nagbibenta ako ng karne doon sa mga customer ko na may-ari ng mga restaurant. Nagugustuhan nga kasi nga malaman yung itong mga klaseng kambing. Tapos magaling ang kusinero, ay talang masarap, no? Wala akong nakikitang kata. Meat lang yan, nakikita nyo masarap. Kumpara natin para malaman. Ngayon, experience na nga, experience na kami magbenta ng meat. So, sabi ng iba na magiging mura daw. Pagdating naman sa production, no? Production ng mga goat breed dito sa Pilipinas. Hintayin daw na dumami itong mga to. Hindi pa kailanman nangyari yan. Alam nyo kung bakit? Kasi iilang tao lang, kahit dito sa Cebu, ang maka-afford ng ganito. So, paano natin masabi na ma-overwhelm yung Cebu, Island of Cebu, ng mga hybrid? Hindi nga eh. Kasi ultimo nga kasabayan ko, wala na, talo na sila. Kumbaga, stop na sila sa pag-aalaga. So, kasi nga, hindi yan ang purpose mo. Wala na, pagod na siguro, wala nang pang-cash flow, wala nang pampunan, kaya tigil, no? So, hindi talaga mangyayari na mapuno itong buong isla ng Cebu ng mga hybrid kasi nga tumitigil yung iba. Yung iba naman inggit-inggit lang, yung kumbaga gaya-gaya lang. Hindi talaga, yun talagang may direksyon ka sa itong larangan ng negosyo. So, hindi pa kailan, kami nag-establish itong farm namin, no? Nakara Farm, way back June 2019. So, mag 4 years na kami, no, this year. Pataga-alaga kami ng kambing since 2016. From 2016 to 2023, hindi ko nakikita ang Cebu Island na napuno na ng mga hybrid at nagiging mura itong klaseng kambing na to. Kailanman hindi magiging mura. Kasi nga, ang mabibenta ng karne nito, hindi yung babae, yung lalaki lang. Yung lalaki, ilan? Sabi ko nga sa inyo, mayroon akong 40 na ulo na dams, panganganak, times 2, 80 na babae, 80 na kids, no? Kalahati niyan, sabihin natin, kasi ganun naman talaga ang average. 4 years na kami, natural, mayroon akong data. So,
Kalahati niyan, lalaki, 40 ang babae. Mag-iiwan na ako ng 5, 35 ang kakarnihin ko. Sa tingin niya nalugi ako, hindi. Kasi may pang-breeder ako. Meron akong pang-breeder, meron din akong gatas. So talagang itong negosyong ito, depende kung paano mo tingnan, kung saan mo titingnan, no? Pagdating nga sa mga karne, alam nyo na lamang ito. Pagdating din sa daily income, lamang din ito. No? Pagdating din sa breed, meron din talagang bibili nito, yung maka-afford. Yung maka-afford lang sa presyo. Never ibababa. Sir, meron nagtatanong sa akin, sir, meron din mga marurunong. Sabi nila, magkano ang breed? O ganito ang presyo, 25, 30, 35. Sir, paano yung mga reject mo? Reject mo, ako ang kakarne. Hindi ko ibibenta. Kung gusto mo breed, breed. Hindi yung gusto mo yung pang-reject ko tapos gagawin mo breed. Hindi mangyayari yun. Kasi ako mismo nagkukontrol. Yan ang kaibahan. No? Kukontrolin ko yan. Hindi pwede ang lumabas sa farm ko, breeder lang. Kung pangkarne, ako ang magkatay. At ibibenta ko kung kanino, sa customer ko. Hindi yung tingin mo makakaisa ka sa breeder na bibilin mo reject tapos ibigawin mo breeder kasi maganda na para sa iyo. Kala mo makakaisa ka. Nakikita ko na rin yan. Nakikita na rin ng breeder yan. Hindi na bago yan, no? Matagal na yan na diskarte. Mag-isip kayo kung paano. Kung gusto nyo ng breeder, bili ka ng breeder. Kung gusto nyo ng karne, walang lalabas na buhay. At kung meron man, wala ng itlog. So, karne rin talaga ang purpose niya. Kasi ngayon ang purpose mo meat Tapos gagawin mo breeder. Hindi yan. Hindi ganun. So, nakikita nyo na yung kaibahan. Ngayon, bumalik tayo doon sa topic, no? Doon sa ano ba talaga ang breed na para sa iyo. Ngayon, binanggit ko na native, bower at saka itong mga dairy type. No, layman's term, hybrid ang tawag sa mga ganito. Pero yung breed na yan, may kanya-kanyang breed yan. Ang Lunubian, kaya itong puti, saanin. May lamansa doon, yung mga walang tenga, lamansa. No? Puro yan lahat dairy. Bakit? Kasi tatlo ang mahit mo. Tatlong negosyo ang palo doon sa dairy goat. Hindi kagaya sa bower, native, na pangkarne lang at saka pang breeder. Wala din namang nagbi-breed na maganda ng native. Ngayon, kung ang budget mo pang native, native lang. Paramihin mo native mo, mag-ipon ka sa binta ng native mo, bumili ka kung gusto mong lumaki. Yung meat, kung meat ang target mo. No? Yon ang diskarte. So, mag-ipon ka, paramihin mo yung native mo, magbenta ka ng magbenta, ipunin mo yung kinita mo, ibili mo ng ganito. Kasi kung hindi ka bibili, native ka ng native. Ang haba ng time mo, ang liit ng income mo. So, ganyan yung diskarte sa ganitong larangan ng negosyo sa pagpipili ng breed na hiyang sa'yo. Conforme doon sa direksyon kung saan mo gustong patungo sa ganitong industry, no? So sana may natutunan kayo sa maliit na diskusyong ito sa araw na ito at naway mabigyan yung linaw, no? Itong umiikot diyan sa utak nyo na kung ano ba talaga ang rumbo nyo sa pagbi-business. So kailangan magkaroon ka ng kasayahan, no? Ito kasayahan lang ito. Hindi ka magiging may-ari ng Robinson, no? So ngayon alam nyo na, no, yung kung nag-iisip kayo o meron kayong kambing, kung saan ba talaga kayo patungo, no, sa larangan ng industriyang goat racing. So yung tatlong yon pinakita ko sa iyo, pinaliwanag ko sa inyo doon sa abot ng aking kaalaman at sa experience namin dito sa farm ko. Kung ano ba talaga ang nararapat na breed para sa iyo, conforme doon sa plano mo. Long term doon sa pagkakambing, no. So, ngayon, nag-i-enjoy kami dito sa tumitingin sa mga alaga. Ito mga to, bagong panganak at saka papuntang mga anak pa lang. So, nag-i-enjoy kami tingnan, no? Makita sila na malulusog. Yan, no? Tulad yan. Ang Lunubian, laki, no? Sana triplets. Ito yung mga triple cross sa anin. Sila Anglo sa anin. Yan. Yan, sa anin, yan pure Anglo Nubian. Yan, dalawang yan. So, malalaki na yung mga tiyan, no? Malapit na talagang mga anak. Ito sila. Pure Anglo Nubian. Ito naman, sa anin, nanganak na. Lamantia, no? Kinunos namin sa Lamantia, pure breed Lamantia back. Yan sila.
Yan. La Mancha Kids na yan. Kasi nga, ang purpose namin is for dairy, no? Yan. Dairy goats. Yan, oh, ang cute, oh. La Mancha Kid. Yung nanay niya, oh, Anglo-Nubian La Mancha. Anglo-Nubian sa anin, yung nanay niya, no? Yung dam niya. Yung tatay niya, pure breed La Mancha. Yan, yan yung resulta. Ito, dalawang anak. Ito, male. Yung isa, female. Yan. Naka-twin. So, pure Anglo-Nubian, klinos ko sa pure breed La Mancha. Yan yung result mo. Yan yung anak niya. Wala pang ano ito. Wala pang 3 months. So, nasa papuntang 2 months old pa lang. Malalaki na, no? Yan. So, guys, I hope you learned something on this vlog. Sa title na ano ba talaga ang goat breed na para sa iyo. Kumporme doon sa direksyon kung saan mo nakikita sarili mo. Sa pag-aalaga ng kambing, yan my wife, no? Kami ang nagtayo nitong Kara. Kaya Kara, kasi first name is C, my name is Charwin, no? And my wife's name is Arlene, kaya Kara. Sumunod yung anak namin na babae, no? Dalawa actually sila. Si Rain at saka si Alena, kaya Kara. Kara Integrated Farm, kaya Kara ang name sa farm na to. So ayan guys, no? So makikita nyo, full of forage, surrounded yung farm namin, no? Ayan. So I hope you learned something in this vlog. Doon sa mga OFW ko na client, keep doing, no? Kung meron kang trusted men dito sa Pilipinas, dito sa Cebu, just keep doing, no? Kung ano man itong gusto mo sa dairy goat industry. Ayan guys, so next time mag-iisip na naman ako kung anong magandang topic, no? Baka sa presyo-presyo na naman ng kambing, no? May paliwanag ko sa inyo kung ano naman, bakit ganyan yung presyo, no? Para hindi kayo magulat o mapaisip ng medyo hindi sa magandang side, bakit ganyan yung presyo ng mga kambing. Alright guys, until next time, peace out.